Tapos pagkadating ko sa profile ko, wala na. Shutdown na yung Facebook ko. Tapos ngayon wala na akong access sa page ko. Binago ko na yung password ko. Wala lamin, hindi ako mapakali. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi na ako maka-access sa page ko. Wala na. Sa mundo ng online gaming at social media sa Pilipinas, isa lamang ang pangalan na halos lahat ng kabataan ay nakarinig na. Mula computer shop hanggang sa milyon-milyong views sa internet. Siya ang isa sa mga naging simbolo ng online gaming success, walang kundi si Doggy. Pero kamakailan lamang, maraming fans ang nagulat dahil bigla umanong nawala o naban ng ilan sa kanyang Facebook pages. Kasabay nito dumami ang tanong, ano nga ba talaga ang nangyari kay Doggy? Totoo bang bumabagsak na ang kanyang career? Naubos na nga ba ang kanyang pera? At paano nagsimula ang lahat? Bago siya naging isa sa pinakamalaking gaming influencer sa bansa, kontrobersiya at hamon sa buhay ng isang internet personality na minsang hinangaan ng milyon-milyong Pilipino. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong hindi pa kilala si Doggy, isa lamang siyang simpleng kabataan na mahilig maglaro ng video games. Lumaki siya sa ordinaryong pamumuhay, hindi marangya ang buhay, at tulad ng maraming Pilipino, kinailangan niyang dumaan sa hirap bago marating ang tagumpay. Sa murang edad pa lamang, mahilig na siya sa computer games. Madalas siyang tambay noon sa mga computer shop. Doon niya natutunan ang iba't ibang online games na sumikat noong panahon na yon. Pero hindi naging madali ang kanyang buhay. May mga pagkakataon noon na kulang ang pera. May mga araw na kailangan niyang dumiskarte para lamang may panggastos, at bago pa siya sumikat, nakaranas din siya ng iba't ibang trabaho. Ayon sa mga lumang kwento tungkol sa kanya, dumaan siya sa simpleng hanap buhay. May panahon na halos wala siyang direksyon sa buhay. At tulad ng ibang kabataan, hindi rin malinaw noon kung paano siya aangat. Pero isang bagay ang hindi niya binitawan, ang kanyang hilig sa gaming. Habang ang ibang tao ay tinitingnan lamang na libangan ang paglalaro, unti-unti namang nakakita si Doggy ng oportunidad dito. Dumating ang panahon na nagsimulang sumikat ang mobile gaming sa Pilipinas, at isa sa mga pinakamalaking naging dahilan ng gaming revolution noon ay ang larong Mobile Legends Bang Bang. Habang milyon-milyong Pilipino ang nahuhumaling sa laro, isa si Doggy sa mga unang content creators na nag-upload ng gameplay videos, live streams at entertaining commentary tungkol dito. Noong mga panahong iyon, hindi pa ganoon karami ang gaming influencer sa bansa. At dahil sa kanyang kakaibang personality, madaling napansin si Doggy. Maingay at diretso magsalita, minsan naman ay controversial pero entertaining. At iyon ang dahilan kung bakit mabilis dumami ang kanyang followers. Unti-unting nakilala ang kanyang pangalan sa Facebook at gaming community. Dumami ang viewers ng kanyang live streams at halos araw-araw, libo-libong tao ang nanonood sa kanya. Hindi nagtagal, mula sa simpleng gamer, naging internet celebrity si Doggy. Kasabay ng kanyang pagsikat, dumating din ang malaking kita. Hanggang pumasok ang sugal, sa mga nakaraang taon, sobrang dumami ang online gambling promotions sa social media. Halos kahit saan ka tumingin noon, may makikita kang online casino advertisements. May live stream ng sugal, may online betting promotions. May mga creators na nagpapakita ng malalaking panalo. At dahil malalaki ang perang umiikot dito, marami ring influencers ang pumasok sa ganitong klaseng endorsements. Kasama na rito ang ilang malalaking streamers at gaming personalities. At isa sa mga madalas mapansin ng netizens noon ay ang sunod-sunod na gambling promotions sa content ni Doggy. Sa umpisa, parang normal lang ito sa maraming followers. Dahil sa social media industry ngayon, normal na ang sponsorships. Kapag sikat ka, may lalapit na brands, may lalapit na negosyo, at malaking pera ang kapalit ng promotions. Pero habang tumatagal, unti-unting napapansin ng mga tao na tila dumarami na ang gambling-related content. At dito nagsimulang magkaroon ng usapan online. May mga followers na nagsasabing, okay lang daw iyon dahil trabaho lang naman. Pero may iba ring nagsimulang magtanong, paano ang mga batang nanonood? Paano kung maimpluwensyahan sila? Paano kung isipin nilang madaling yumaman sa sugal? At habang lumalaki ang diskusyon,
mas lalo ring naghigpit ang gobyerno at social media platforms laban sa online gambling promotions. Dahil sa kasalukuyang panahon, mas naging seryoso ang usapin tungkol sa online gambling dito sa Pilipinas. Marami kasing reklamo ang lumalabas noon. May mga taong nalululong sa online casino, may mga nauubos ang ipon, may mga pamilya raw na naapektuhan dahil sa sugal. At dahil dito, unti-unting naghigpit ang mga patakaran. Mas dumami ang monitoring, mas dumami ang reports, at mas naging istrikto ang ilang social media platforms pagdating sa gambling-related content, lalo na kung malaki ang audience at lalo na kung maraming menor de edad na nanonood. Pero bago pa man lumabas ang issue tungkol sa pagkakaban ng page, may mga warning signs na raw noon pa. May ilang followers na nakakapansin na minsan hindi na lumalabas agad ang ibang posts. May pagkakataong tila bumababa ang reach ng ilang content. May ilang live stream na napuputol at may ilang videos na tila hindi na gaanong nire-rekomenda. Sa social media world, madalas itong senyales na may restriction na nangyayari sa account o page. Ayon sa ibang netizens, posible raw na noon pa lang ay may warnings nang natatanggap tungkol sa gambling promotions. Pero dahil tuloy pa rin ang views, tuloy pa rin ang sponsorships, at tuloy pa rin ang malaking kita, marahil ay hindi agad napansin kung gaano kalaki ang risk. Dahil ayon sa mga usap-usapan online, sobrang laki raw umano ng kinikita sa online gambling promotions. May mga nagsasabing mas malaki pa raw ito ng halos 10 beses kumpara sa ordinaryong sponsorships. Imagine mo yon. Kung ang normal na promotion ay malaki na agad ang bayad, mas malaki pa raw ng maraming beses ang kita sa online casino endorsements. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming creators noon ang nakit pumasok sa ganitong klaseng negosyo. Dahil mabilis ang pera, mabilis ang bayad, at malaki ang kinikita. Pero habang lumalaki ang pera, mas lumalaki rin ang kapalit. Dahil habang tumatagal, mas lalo ring naghigpit ang gobyerno laban sa mga online gambling operators na hindi maayos ang dokumento at pagbabayad ng buwis. Isa ito sa pinakamainit na issue noon. Maraming online gambling platforms kasi ang pinopromote online, pero hindi lahat ay malinaw kung rehistrado ba, kung legal ba talaga, at kung maayos bang nagbabayad ng tax. At ayon sa ilang usapan online, ito raw ang isa sa mga naging malaking problema dahil habang kumikita ng napakalaki, ang ilang gambling platforms may mga alegasyon na hindi raw maayos ang pagbabayad ng buwis ng ilan sa mga ito. At kapag usaping tax na ang pumasok, mas nagiging seryoso ang sitwasyon dahil malaking pera ang nawawala sa gobyerno kapag walang maayos na tax compliance. At habang umiinit ang issue tungkol sa online gambling regulations, mas lalong naging sensitibo ang pagpopromote nito sa social media. Hanggang isang araw, kumalat ang balitang naban umano ang Facebook page ni Doggy dito sa Pilipinas. At dito mas lalong nagulat ang maraming tao dahil ayon sa mga usapan online, hindi raw totally nawawala ang page sa ibang bansa, kundi dito lang umano sa Pilipinas nagkaroon ng restriction o ban. At para sa maraming netizens, mas lalong naging kakaiba ang issue dahil dito. May mga nagsasabing posibleng may regional restriction lang. May mga nagsasabing baka dahil sa local policies, at may iba namang naniniwalang konektado ito sa paghihigpit ng bansa laban sa online gambling content. Pero kahit ano pa man ang totoong dahilan, isang bagay ang malinaw sa maraming tao. Malaking epekto ito sa isang content creator na milyon-milyon ang followers at kinikita online. Isa si Doggy sa mga naging simbolo ng rags to riches story sa internet world. Makikita noon sa kanyang social media posts ang kanyang bagong lifestyle, mamamahaling sasakyan, mga branded na gamit, mga luxury lifestyle at negosyo. Maraming kabataan ang humanga sa kanya dahil para sa kanila, si Doggy ang patunay na posible palang yumaman sa paglalaro ng video games. Pero kasabay ng kasikatan, dumating din ang mga kontrobersya, hindi lingid sa publiko, na ilang beses ding nasangkot si Doggy sa online issues. May mga pagkakataong nagkaroon siya ng bangayan sa ibang content creators. May mga video rin noon na naging usap-usapan dahil sa kanyang paraan ng pagsasalita. At dahil sikat siya, mas mabilis kumalat ang bawat kilos at salita niya sa internet. Sa mundo ng social media, isang pagkakamali lamang maaaring magdulot ng malaking epekto. At habang tumatagal, mas humihigpit din ang mga polisiya ng mga social media platforms
lalo na pagdating sa content moderation. Sa Facebook, mahigpit ang kanilang community standards. Kapag may content na lumabag sa rules ng platform, maaring mawarningan o ma-restrict o tuluyang maban ang isang page. At sa panahon ngayon, kapag nawala ang pangunahing platform ng isang content creator, parang nawalan na rin siya ng pangunahing source ng audience at income. At dito nagsimulang magtanong ang maraming tao, tapos na ba ang career ni Doggy? Tuluyan na ba siyang mawawala sa social media? Naubos na ba ang kanyang pera? Isa ito sa pinakamalaking tanong ng mga netizens, ngunit kahit pa maraming issue, marami pa rin ang hindi makakalimot sa kanyang naging ambag sa online entertainment. Sa huli, ang tunay na laban para sa isang content creator ay hindi lamang kung paano sumikat, kundi kung paano manatiling matatag kapag nagsimula nang mawala ang ingay ng kasikatan. Dahil sa internet, isang click lamang, maaaring magbago ang lahat. At para kay Doggy, marahil ito ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanatang puno ng tanong, hamon, at posibilidad ng panibagong simula. At tulad ng maraming kwento ng tagumpay at pagbagsak, tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung ano pa nga ba ang susunod na mangyayari sa isa sa pinakakilalang gaming personalities sa Pilipinas. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.